Ngayon po ay kasama pa rin po ng Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. At ngayon po ay magkakaroon po sila ng isang maikling ugnayan para po direkta mismong marinig ng Pangulo ang mga pangangailangan ng ating mga mangingisda dito sa General Santos. Andito lang kami para tignan. Ito, I have a mic. Para tignan kung ano yung mga sistema na ginagamit ninyo para sa fisheries natin dahil sa pagpalagay ng ating sekretary, nakilala nyo naman na talagang isa sa pinakamalaki sa industriya ng fisheries dito sa Pilipinas, ay naunawaan niya kung ano yung potential ng fisheries para sa Pilipinas. Kaya sinabi ko, dali niya ako rito, paliwanag niya sa amin kung ano yung mga kailangan ninyo. Sa amin palagay, ang nakikita namin na siyempre yung cold chain, kailangan lalagyan natin. Nagtayo ka na pala ng malaking cold storage dito. Pero kailangan pang dagdagan. Kaya gagawin namin ang lahat para naman masuportahan. Yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at yung quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Kaya ano pa sa palagay ninyo ang kailangan natin in your view? What else? Meron tayong bago sir na testing facility na itatayo rito. Testing facility. What are we testing for? Histamine, fish quality, pati sa pang-shrimp. Testing for shrimp. Sa shrimp, oo. Sikat na sikat yung shrimp natin sa abroad. Ang pag binili mo yung black prawn sa Philippines. Black tiger prawn. Oo. Alright, sige. Maraming salamat at mabuti naman at nakadaan ako rito. At nakita ko, nakapunta na ako rito pero hindi pa ganito kalaki noon. Ngayon ay napakaganda na. Kaya gagawin namin ang lahat para bubuhayin natin ulit ang ating industriya ng fisheries. Dahil pagka pinag-aaralan namin yung mga pangangailangan sa kinakain ng Pilipino, napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas. Kaya napupunta talaga sa fisheries ang pag-asa. Kaya tutulungan, gagawin namin lahat para yun na nga, yung mga sistema, magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port, para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plant para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang yelo para laging sariwa yung inyong huli. Okay, so sige lang, patuloy nyo. Malaking kontribusyon ng Gensan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ninyo, maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supplies, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung tinitesting doon na isda, pupunta pa raw sa Amerika yan. Nakakatuwa naman na ang Pilipinas nakakapag-export hanggang sa Amerika. Kaya ang laki rin ng kontribusyon sa ating ekonomiya nitong inyong industriya. Kaya kailangan ang pamahalaan ay nandyan. Kaya nakakatiyak naman kayo, kagaya ng aking nasabi, ang ating Secretary of Agriculture ay kasama ninyo sa industriya ninyo. Kaya gagawin na tuturuan tayo kung paano ang gagawin para matulungan kayong lahat. Okay? Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, buena, may kaya. Oy, pero papicture kami. Sino pa eh. Amin.
yung iba. Correct, Lalo na pag correct. tinitimbang at nakita mo. So ayan sir, yan po ay tuna grading. Yung ginagawa, yung tinitingnan po ng Pangulo ngayon, Oo. tuna grading po ang ginagawa Oo, dyan. ang hawak ni Sir ay ang tawag na classifier. So ito ay tinutusok sa tuna at kukuha sila ng specimen at mula doon sa specimen na yon, doon nakikita yung magiging quality ng isda. Kung mapula-pula at shiny, ibig Oo. sabihin ito ay grade A, yun yung kanyang Okay. official grading. Ibig sabihin ito ay good for export. So good for export siya internationally Okay. sa US and Japan at marami pang mga bansa. Ang galing. So nag-export talaga tayo ng Nag-export tuna. talaga tayo at maganda kasi very strategic yung location ng General Right. Santos Beach Port Complex at talagang malapit sa airport, so kung kailangan mag-export, madali ang access. Alright, alright. Ayan, ang nakikita natin ngayon ay yung mga yellowfin tuna. Ganyan talaga sila kalalaki. Kung mapapansin mo, literal na yellowfin. May Okay. yellow sa kanilang mga fin. Madali Okay, siya okay. ma-distinguish sa ganung paraan. Ayan. So ayan, yan, tuna grading yan. Ang tuna grading, Kukuha ng oo. meat. Kaunting Ayan na. meat. Tapos, makikita sa specimen kung anong kulay Ang ng tuna. galing. So sir, sino ang magde-determine kung anong grade yung meat ng tuna? Usually, ang nagde-determine ng grade ng tuna ay yung mga buyers na rin o kung sino yung kung saan man pagdadalhan ng tuna, sila na rin yung mga nag-a-assess or nag-grade, nagka-classify kung Oo, anong grade ba siya. Oo, okay. Oo. Paano naman po sir yung mga meat, yung mga tuna na hindi siya for export? Okay. So, may mga tuna naman na ito kasing mga grade A na tinatawag ay superior high quality. Oo. Hindi naman ibig sabihin na kapag grade B or lower, hindi na maganda yung quality niya. Sadyang maganda lang talaga yung quality ng mga grade A. So, itong mga ibang tuna na hindi grade A ay napupunta for local consumption naman dito sa Okay. sa Jensan or Karatig probinsya. So ano siya, pinaprocess sa mga local Oo, canneries? mga local canneries. 7 out of 8 canneries ay nandito sa General Santos City, Fishport. Oo. Matapos yan, kapag nag-grade na yung isda, ito ay dadalhin na ng mga buyer sa kanilang mga sasakyan para i-transport kung saan man sila pupunta, either for export or for local consumption lang.